Who is your favorite local celebrity? Uy, sige nga, favorite ka pa. Sa babae, wala pang Sa babae, favorite ko din ito, si Catherine. oh, God. Diba? She is who she is right now because she's living. Diba sila? Hello Kathden fans! So narinig niyo ha, si Mama mga sombreros ay talagang best friend ni Ma'am Catherine. So hindi lamang siya actually pang best friend na na parang shallow or mababaw na pagkakaibigan, pero yung paghanga ni yung pagiging favorite niya Mama kay Ma'am Catherine ay something na rooted sa isang malalim na pagkakaibigan at mapapagkakakilala nila sa bawat isa. So alam natin, may alam din to sa love life ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Pero yun nga, sabi ng mga fans, yung may mga alam, tahimik lang po tayo, okay? Kasi hindi sa atin dapat magsisimula ang confirmation mga kasombreros and mga Catherine-natics. And then ito, ang kulit ng costume ni Sir Alden dito, no? Kasi nga nag-bike na naman siya, no? At saka yung kanyang costume ay parang checkered na kulay pula mga kasombreros. So this is these pictures and videos ay galing po sa kanyang Instagram story mga kasombreros. Tapos si Daddy Bay dito sobrang kulit, kasi si Daddy Bay 59 years old, nilagay niya yung edad niya dito. Tapos yung 15 years old naman ay yung kanyang anak mga kasombreros, si Angel nga, no. Sobrang bata, no. Tapos ang kulit kasi nagdi-gym na agad si Mama Angel or si Angel mga kasombreros na bata pa siya. So siguro niyaya at saka in-encourage siya ni Pops Alden mga kasombreros. Sobrang nakukulitan ako sa ganitong mga bonding kasi alam niya ako talaga makalolo, makananay, no. Talagang maka-family mga kasombreros. And then ito, no, may mga pictures pa at saka videos mga kasombreros na shinare si Pops Alden sa kanyang Instagram story. So Sierra Bike 101, Alden Richards. Tapos yung isa naman dito ay nagbabike din siya habang kinukuhaan ng video mga kasombreros. Nag-puff na si Sir Alden mga kasombreros. Pero grabe, no, ang bilis ng kanyang ang kanyang bike. Parang hindi na nga siya parang pailalim yung medyo pailalim nga yung highway mga kasombreros. So nagpapasalamat tayo kasi may mga kumukuha ng video at saka nag-upload ng kanyang mga Instagram story mga kasombreros si Pops Alden. So maraming ayuda kapag si Pops Alden nagpo-post. And then next item natin ito, sina Ray Pumaloy, no, ng Abante Radio ay parang may sasabi sa dito yung mga fans na iba na si Catherine daw pinaasa nga ba si Alden, no, parang ganun yung kanilang istorya. Tapos pinagtatanggol naman, no, ni na Ray Pumaloy yung si Ma'am Catherine nga mga kasombreros na yung ginawa nila dati ay pang promo. So ng Hello Love Again. Tapos syempre not to the point naman na dahil nagpakilig sila ay yung uwian nun after 1 month or 2 months ay kasalan na agad or parang maging sila, no. Hindi ganoon hindi nagigets ng ibang fans na kung bakit nila sinisisi si Ma'am Catherine. Hindi nila nagigets yung yung concept ng tamang marriage, ng tamang pag-aasawa, ng tamang pagkakaroon ng partner sa buhay. Ang sa kanila lang ay kilig lang sila ng kilig, no, para masatisfy lang yung kanilang sarili sa kakiligan mga kasombreros. Ay gusto na agad nila na parang i-manipulate yung mga decisions ng Catherine mga kasombreros, which is definitely red flag mga kasombreros kasi hindi natin hawak ang buhay nila. They have minds and they have their own decisions mga kasombreros. Nagkataon lang talaga na sikat sila at saka syempre tinitingala sa lipunan, but not to the point na tayo mga fans ay mangunguna at saka kung mapalalagyan ng mga bulok na kamatis, no,
Rotten Tomatoes ang hindi natin gusto na kunwari na hindi natuloy yung kanilang romantic relationship, no? Pero tayo, alam natin because they have agreement, okay? O ito, mag-ano muna tayo, separate muna tayo ng ways. But darating ang panahon, maybe 4 or 5 years, something like that, mga kasambreros. So, not unless na sa kanila manggagaling, kaya hindi po tayo, kumbaga pa, mag-jump into conclusion na ito yun, may boyfriend si Ma'am Katrina, may girlfriend si Sir Alden. So hindi po ganun mga kasos. And then isa pang napunado ng mga fans dito, si Sir Alden panay ang post sa social media, sa kanyang Instagram. Tapos si Ma'am Katrina naman ay parang bihira daw talaga mag-post, mga kasambreros. So naisip ko naman dito, sobrang busy pa naman ni Ma'am Katrina. So yung mga pinapost niya na minsan parang promote na lang ng gantong brand or ng gantong palabas, or pag inutusan ng management, for example. So parang wag na natin bigyan ng meaning yung hindi pagpo-post ni Ma'am Katrina, kasi yung sa Facebook niya parang April 13 pa yata yung kanyang last post, mga kaswes. Tapos sa Instagram naman ay 1 week ago pa yung kanyang last post, mga kaswes, and binibigyan ng meaning ng mga tao. Pero panatag po tayo at kampante, mga kasambreros. Alright, yan po sa ating captain items. Sana pa ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito. Ang title natin, Not by Seeing. Ba't kaya ganito ang title? 2 Corinthians 5:7, I'm reading New Living Translation. For we live by believing and not by seeing. Yun pala. So sa New King James Version, for we walk by faith, not by sight, sa Tagalog. Ito ay sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Okay, maaring may misinterpret at mali yung pagkakaintindi ng ibang tao dito. Not by seeing. So ano tayo lahat? Bulag? So hindi po ganun, mga kasambreros. Yung 2 Corinthians 5:7 ay may pumapa sa ating mga mananampalataya, yung mga naniniwala kay Lord, mga kasambreros, ay may napakamahalaga at saka importanteng meaning. Nire-remind tayo nito na yung ating relasyon sa Panginoon ay hindi base sa kung ano yung nakikita ng ating mga mata, but rather sa ating pagtitiwala sa gamit ang ating mga puso, mga kasambreros. And yung paglalakad natin, pamumuhay natin na walk by faith, means relying on God's promises even when the world around us might suggest otherwise. Ganun po kasi kabaliktaran talaga, may mga times na kabaliktaran talaga, mga kasambreros, kapag nangarap ka na maging medyo humayahay naman ang buhay, medyo makakaahon ka sa buhay, may mga times na kabaliktaran ang makita mo sa senaryo. Ang sa loob ng pamilya, sa iyong sarili, madadown ka, kabaliktaran ng i-offer, mga kasambreros. So when we think about walking by faith, may imagine natin yung isang journey. Okay, tama? Our lives can sometimes feel cloudy or uncertain. Think about those times when things didn't go as planned. Nako, ito. Talagang yung nagplano ka, tapos yung ending ay hindi pala natuloy at hindi pala, yung literal minsan na plano na, saan gagala tayo sa gantong petsa, gantong oras, dapat mag-meeting tayo sa... Pero wala namang, walang budget, walang time, busy ang schedule, so hindi nagkakatama ang schedule. So may mga times na ganun, mga kasambreros. And yung mga times na yon sa atin bilang mga manampalataya, ano yung response natin toward that situation? Okay, in times when life feels uncertain, reflecting on these truths can reassure us that God is always at work even when we don't see it. Okay, sa mundong ito, ganito, kabaliktaran kasi, sa mundong ito, to see is to believe, tama? Okay, magpakita ka muna ng ebidensya, magpakita ka muna ng ganito, magpakita ka muna ng... So, maniwala ako, okay? Ganun ang mundong ito. Pero sa kay Lord po, baliktad, okay? To see is to believe sa mundong ito. Sa Panginoon po is to believe is to see. Magkaroon muna tayo ng pananampalataya, and saan manggagaling ang pananampalataya? By hearing and hearing the Word of God, okay? So when we face challenges, we can keep moving forward in our spiritual walk, acknowledging that God holds our future more securely than anything. So, ito talaga, mga kasambreros, na experience ko, since umalis ako sa Maynila, kasi kailangan kong bantayan sila, tulungan si nanay sa pag-alaga sa aking pamilya.
yung mga kaibigan ko for how many years, like more than siguro mga 9 years mga, so hindi po biro yun, no, nakapag-establish na ako doon ng close at saka family relationship talaga sa mga kasamahan ko doon sa Manila. So napakahirap. So dito ko nalaman at saka talagang sinampal ako ng katotohanan na yung relasyon natin sa ating kunwari mga kaklase, mga katrabaho, mga friends natin dati, kung pa may time na maghihiwalay talaga kayo. Let's say magre-retire ka na, no? You are a teacher, for example, you are a professional for like 40 or 50 years, kahit nasabihin natin ganun mga customers, pero may time talaga na magre-retire ka at babalik ka sa pamilya mo. So pero yung kung pa yung relationship na dapat na number one at saka priority natin ay ang relationship natin sa Panginoon, kasi kahit saan man tayo mapunta ay hindi po yan mawawala. Kahit pupunta ka pa ng Amerika, kahit na gray hair ka na, yung buhok natin ay puti na, ang relationship natin sa Panginoon ay ano po yan, hindi lang siya hanggang libingan hindi lang siya hanggang kabaon, hanggang sa kabilang buhay, and hanggang sa hanggang, wala po yung katapusan mga customers. That is why if we value our mga friendly relationships, family relationships, our boss relationship, our yung mother to children or parents to children relationship, mas i-value po natin talaga pinakaangat at pinakauna sa lahat yung ating relasyon po sa Panginoon. Okay? Tested and proven at saka katotohanan po yan, na ako po ay sinampal man ng katotohanan na although sa Manila talagang Christian ako, nalaman ko na or parang tinrain ako ng Panginoon doon na tumatag ang aking relationship. Dito yung application. Tinrain ako doon sa Manila, sa church po. Tapos dito nasa yung application, yung training ground, yung battlefield talaga ay dito na sa pag-uwi ko sa amin sa bahay. So yun talagang separation anxiety, nandun mga customers, lahat. But God is really faithful. Kung kaya sasabi dito na kapag meron tayong relasyon na dapat pinapahalagan at number one sa ating listahan, yun ay ating relasyon sa Panginoon. Because God will never leave us nor forsake us kahit saan tayo mapunta, kahit anong seasons ng ating buhay. Season ba yan ng pag-iyak, season ng kapigatian, season ng namatayan tayo, season ng may sakit, season ng lahat ng seasons mga kasunod, hindi matatapos, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Alright, so as we conclude sa ating verse na 2 Corinthians 5:7, kailangan tandaan natin parati that walking by faith enriches our spiritual journey remarkably. So journey po ang faith mga kasambreros, and yung ating pang-araw-araw na pamumuhay, let's apply our faith so that araw-araw din siya nahahasa. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, faithful God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po. I love you.